Hi guys, good morning. Back to vlogging ulit. So, ang tagal-tagal kong hindi nakapag-post sa aking YouTube, I mean. Tagal ko hindi post ng videos kasi ang busy. Busy ng buhay dito sa Amerika, and yung nag-focus muna ako sa adjustment ko dito sa US, trabaho, syempre nagtatrabaho na ako. And yun, so parang nawalan ako ng time sa gagawa ng video, and hindi ko rin alam kung ano yung mga i-content ko. So mga more than 1 year din yata ako naghinto sa pag-post ng video sa YouTube account ko. So now I decided na magbalik na ulit sa post ng video sa YouTube, ganyan. And yeah, so finally nakapag-adjust na. Medyo na-adapt ko na yung environment dito sa Amerika. Tapos ayun, so and trabaho, okay na rin ang trabaho ko, and yun. So hope na meron pa ring manunood. Yan. And i-flex ko lang pala yung aming Christmas tree, I mean. So, ayan yung aming Christmas tree. Simple lang siya. So, ayan. 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 So, today, pupunta ako sa clinic ng OB for my regular prenatal check-up. So, malapit-lapit na. Isa din sa reason na hindi ako nag-stop ako sa pagpo-post ng video sa YouTube dahil ayun, buntit, and busy din kasi sa trabaho. So parang alam mo yun, so pagod na, parang, and galing trabaho, uwi bahay, mag-aasikaso, magluluto ng pagkain para sa susunod na araw dadalhin sa trabaho. So parang everyday routine ganun, and every day off busy din sa mga household chores. So yun, alam nyo na, typical tayo pag day off, matik linis bahay, maglalaba, magluluto, so ganyan. And yep. And every day off ko din, meron akong appointment. So, ganyan. So, kaya nawala na talaga ng time sa pag-post ng videos, and napabayaan ko na yung YouTube account ko. So, hopefully ngayon, consistent na yung pagpo-post ko ng videos. Hopefully. So, yan. So, malapit-lapit na nga pala ito. This month na. So, ayan. Malaki ba? Feeling ko I don't know. Tingin nyo, malaki ba yung aking pagbubuntis? So, ayan. So, alis na rin pala ako papuntang klinik kasi yung aking appointment is 1:00. So, gusto ko early ako mag-check-in doon para early din akong maka-uwi. Yun. So, ang lamig. Winter na dito. So, ang lamig. So, kanina, pagsilip ko sa bintana ng bahay, nagpa-frosting yung damo sa labas. Ngayon, hindi na siya. Medyo na siguro, natunaw na. Pero ang lamig. Nasa 38. Pagtingin ko sa phone ko, mga nasa 38 degrees Celsius siya. Tapos ganito yung weather. Ganito. Parang makulimlim. Ang lamig. Hirap.
Hirap pumasok ng sasakyan pagbuntit. Yeah. Oh my gosh. Ayan. Maganda sana kung mayroon akong ditong phone holder. Kasi hindi pa ako nakakabili. Ayun. So, dito na lang muna. Ayan. Ayan. Lamig. Pag hindi ka talaga sanay pa sa lamig. Also, nasa 47 degrees Fahrenheit pa lang ngayon. So, hindi ko alam kung ilan sa Celsius. Pero malamig siya. Lalo pag nag-heat ng 30, 35 degrees Fahrenheit. Ang lamig. Oh my God. So tayo ng ganito kasi lamig. Alright. Okay. Let's go. Tignan nyo yung mga tanim ko. Ano na sila? Ayun. Patay na. Patay na talaga sila. So, tsaka meron dong mga nag-chinsaw. Ayun. So, parang pinuputol nila yung mga sanga-sanga na I guess yung malapit sa kalasada. So kahapon pa yan sila nag-chinsaw. So ayan. Alright. Ang lamig. Ayan. Corona. Ako pa naman kapag winter, para akong may runny nose. It's dahil sa lamig. Talaga. So lamig. Dito sa Amerika, ang bilis-bilis nilang gumawa ng mga bahay. So,
Dito lang malapit sa amin. Dito yung bagong unit na ginagawa. Ang bilis nila. Ang bilis. Ito. Bago lang to. Bagong gawa. And up to doon. Doon. Ayan. Napakalawak. Ito mga bago to. May ginagawa pa nga ata doon. So, kung hindi ako nagkakamali, yung bahay na to is worth $300,000. So hindi mura ang mga bahay dito. Mahal. Pero doon banda, mas malaki siya. Mas malalaki yung bahay na ginagawa. Dito, alam ko ito 2 stories. Malaki naman siya, pero sa bandang doon, malalaki. So hindi ko siguro more than 300,000 ang worth ng mga bahay doon banda. Meron siyang yung isang lane lang yung gumagana kasi yung isang lane hinarangan nila. Yes, hindi ko mapakita sa inyo dito banda. Malalaki yung mga bahay. May mga cone silang nilalagay both sides. Worth 300,000. So, ewan ko kung ilang milyon yan sa peso, no? Ganun kamahal. Feeling ko may tumutulo. Ito ang ayaw ko dito kapag winter kasi bukod sa malamig, yung ilong ko parang may tumutulong sipon, tapos tubig siya. Ganyan. Parang kung sinisipon na ewan. Ganyan ang ayaw ko pag winter. Pero buti na lang hindi nagsusnow. Kasi pag nagsusnow, madulas ang kalasada pag nagdadrive. Pero sa ibang state, nagsusnow na. Hindi niyo pala ako kita. Sa ibang state, nagsusnow na. Dito, wala pa. Hindi pa nagsusnow. Okay guys. Umiyak na lang kapag nasa clinic na ako. Na tayo. So it's 12:30 pero papasok na ako kasi naiihina ako. Oops. Pero inom pa ako ng tubig kasi kinukuha nila yung urine ko. Kinukuha na ako ng urine sample.
Naiihi na ako kasi sipa ng sipa yung sipa ng sipa si baby. Oh. Okay. Oh, lamig. Ito pala sila. Ayun yung doktor ko. Parang kakarating niya lang din ata. Oh my goodness. Naiihi na ako. Hi. Walang ganong patient ngayon. I saw Obi. Oh yeah. I mean that's walk. Forgot that it's Thursday. Okay. Oh, so tapos na ako ng appointment ko and akala ko ako ay 35 weeks pa lang. So, mali yung bilang ko. 36 weeks na pala ako. So, magto-37 next week. And supposed to be IE ako ngayong araw, pero normally ang weeks ng pag-IE, I mean kung ilang weeks na ang pregnant na i-IE, dapat i-IE ng doktor or ng OB is 37 weeks. So pagkasabi ng doktor sa akin na may possibility daw na ma-broke niya yung aking panubigan or mag-bleeding ako sa pag-IE. So, I said na since 36 weeks pa lang naman, so wait na lang, sabi ko, Doc, wait na lang ng next week ng 37. Kasi, di ba yung 37 weeks is yun na yung baby is really fully developed na talaga siya. So, yung anytime pwede ka nang manganak sa 37 weeks. So, I said, wait na lang ng next week, 37 weeks. So, parang so, baka mamaya pag-IE sa akin, biglang pumutok ang panubigan ko at
mga anak ako ng I mean, okay na din naman. Pero, mas maganda kung 37 weeks talaga. So, yun. And, ayan. Magalaw pa rin. And so, wala pa rin akong nararamdaman na kahit na na unusual. Wala pa akong nararamdaman na sumasakit yung puson ko, na parang sumasakit yung balakang ko or likod ko, na parang re-reglahin ka. So, yun daw yung sign na parang nagle-labor ka. So, wala pa naman akong nararamdaman na ganun. Normal pa. And sobrang likot-likot pa ni baby sa loob ng tiyan. So, I guess, yun. So, but, hopefully, within itong month, mga anak na ako. Huwag na abutin ng next year. Sana lang.